Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi. So meron tayong content now. Aswang na tinatawag na yangaw sa Himamaylan na videohan daw. So tingnan nga natin to. KMJS to mga men. So ano ba yung yangaw na yon? Yanggaw ba o yangaw? Whatever. So tingnan natin. Nahuli kam daw sa Himamaylan City sa Negros Occidental ang isang aswang. Bago manginig sa takot, imbestigahan muna natin. Himamaylan. Sa nerbiyos, mapapaanak daw ng wala sa oras ang maraming buntis ngayon sa Barangay Agisan, Himamaylan, Negros Occidental. Sa kanila raw kasing mga kalsada at bubungan, may gumagalang. Diba, typical na aswang ang settings niya sa bubong talaga. Kasi naghahanap siya ng biktima. May logic, no? May logic yung pag-aano ng aswang, pagpaparamdam or kung saan siya huhulihin, may logic. 'Di ba? Sa bubungan. Hindi katulad yung mga video sa mga fake, laging sa gubat yung aswang. 'Di ba? Kaya sa bawat video na nasusuriin, importante po kasi yung logic. Dapat palaging iniisip mo yung logic. Hindi pwedeng mawala. Lahat kasi ng bagay na ginagawa natin ay may logic. Ano ba yung logic na yan? Yan yung reason behind sa lahat ng ginagawa natin. Kapag absent yung logic, mataas ang possibilities na yun ay peke. 'Di ba? Or scripted. Pagka walang lohika ang napapanood nyo. 'Di ba? Bibigyan ko ng example Sabihin niyo naman nagkikwento na naman ako. Halimbawa ganito pumunta ka sa dagat. Anong gagawin mo sa dagat? Kapag sinabi na hindi, kaya nandito ako sa dagat, nandito ako sa laot, manghuhuli ako ng baka. May logic ba yan, mga kababayan ko? Wala. So, ibig sabihin, kagaguhan yung ginagawa niya. Kaya ito yung number one na sisitahin mo yung logic. Pag walang logic at kiniklaim niya na totoo yung ginagawa niya, mataas ang chance na hindi yung totoo. Kagaguhan yun. Well, yung logic kasi na yan, pwedeng baliin yan kapag nanonood ka ng pelikula, ng comedy. Kadalasan ganyan eh. Di ba pag nanonood ka ng cartoons, yung nakakatawa, yung tumatakbo yung cartoon character, tapos biglang namamalay niya, wala na pala siyang inaapakan, nasa bangin na pala siya. Walang logic, pero naiintindihan kasi natin yun kasi alam natin ang pinapanood natin ay cartoons or pelikula. 'Di ba? Naiintindihan natin yun. Pero pagka ang pinapalabas nung nagpapalabas ay totoo yung ginagawa niya, tapos walang logic yung ginagawa niya, panloloko na yon. Kasi ayaw mong aminin na hindi totoo yun eh. Di ba mga men, naiintindihin nyo na? Kasi kadalasan na nasukang-suka na akong dahilan para ipalusot yung peking ghost hunter nila. Yun daw ay for entertainment lang daw. Alam na nilang peke. Importante daw nalilibang sila. Hindi eh. Pinapalabas ng idol nyo totoo eh. 1,000% daw eh. Na totoo yung ginagawa nila eh. Diba? So, by that reason, ginagawa kayong tanga ng idol nyo. Habang kayo tanggap nyo na peke yung ginagawa nila, nalilibang lang kayo, sila naman, pinipilit nilang totoo yung ginagawa nila. Diba? Aswang? Medyo naabala ang mga tao dito. Hindi makatulog ng maaga kasi first time na nangyari dito sa aming barangay. Hello, wahadlukan eh.
Do hindi na kami, hindi na ako magwa sa balay kung alas 6 siya kay amo na ko. Hindi ako natatawa para pag natatawa ako pero hindi ko sila pinagtatawanan. Nakukyutan kasi ako sa accent ng Ilonggo. Ay, Ilonggo ba to? O, Negros ba? Ilonggo ba yon? Kasi di ba Ilonggo ganyan? Yung parang may kulot yung sa Bisaya wala eh. Meron bang may distinction? Ang distinction mo sa accent ng Bisaya, madiin yung mga dapat malalambot na salita at yung mga malalambot na salita ay matigas para sa kanila. 'Di ba? Pero ang unique sa Ilonggo kasi parang may kulot. May kulot yung 'di ba? Tagala sa isa na city, saga-atake mo galo pa Bilog daw ang buwan nitong 13 ng Abril nung ang 6 na buwang buntis na si Nerissa at ang kanyang mister na si Renzi may naaninag sa kanilang bintana. Pero ang Ilonggo ba Bisaya? May relevance ba yung dialect nila? Or unique ang Ilonggo sa Bisaya? Kasi ko lang ang nadidistinct ko lang ang Ilonggo pagka may alon yung salita. Nag-push bala sa bintana ko na ang katudo kayo to the extent nga ngamon nga lamisa nga ginapasandig sa center table namon. Sa center table, nahulog. Yung mga parang ganon. Nahulog, Jaya. Di ginambalan ko sa nga igwaan niya kay dulom. Parang hindi mo alam kung nagtatanong or Kaya nga mo, nga mga ido, wala man nagtinag-all. Paglabas daw ni Renzi, may tumalon palabas ng kanilang bakuran na ayon sa kanya, aswang. Pilang ang kahoy na mo, hindi naguyog-uyog, pero wala ko kakita ya, naguyog. Singgit ko nga to sa. Papunta naman daw dapat si Anthony noon sa bahay ng kanyang pinsan na si Renzi. Nakasalubong niya mismo ang misteryosong nilalang. Pero ang pinagtataka ko, 'di ba, kwento nila nasalubong nila or nalaman niya. Ang base sa statement nito ni Kuya, yung translation, hindi ko alam kung babae o lalaki yung sabi ko. So, ibig sabihin, hindi niya na-identify kung ano yung nakasalubong niya. Since hindi niya na-identify kung ano, inassume na agad niya na aswang. 'Di ba? Pero clearly, ang nasalubong niya ay tao. Kasi hindi niya lang alam kung babae o lalaki. Ayon dito sa statement niya. Now, ang tanong ko naman, let's say aswang, 'di ba? Aswang 'yun ang nasalubong. Ba't hindi ka sinakmal? Nagkataon ba nung nasalubong mo 'yan, busog yung aswang? 'Di ba, men? Balong bay ko ng laki mo, may gabi ko pagtindog ya. Nga pagkatubang sa ako, may gabi ko siya liwat, lagam ako, choy, may gabi. Kikita ko yaga, loy-loy mo, di simple laki. May gabi ko siya. Laking gulat daw ni Anthony nung nakita niya ang tunay na anyo nito. Lisaw nga gapulay ang mata. Nang may bangkil, lisaw nga gapulay ang mata. Siyempre kita ko sa nga laki, galoy-loy mong ublas sa mong galoy-loy ya. Buti yun, di ko din kagiyo. Ang nakita ko ya, suwang ito ya. Ang confusing Tapos, hindi niya alam kung lalaki, tapos nakita niya lalaki, tapos nakita niya ng details ng mukha. Doon pa lang, parang medyo mixed up yung, niya. Ulitin nga natin yung sinabi niya. Tapos nakita ko na lalaki siya. Nung una, hindi ko pa alam kung babae. Siguro, dinidiscuss niya yung timeline, Una, sinabi niya, hindi ko alam kung babae, hindi ko pa alam kung babae lalaki. Sabi ko, siguro, dinidiscuss niya yung timeline. Nung unang tingin niya, hindi niya alam kung babae o lalaki. Then, pagkatubang sa ako, may pagtayo niya, tapos limungon sa akin, sabi ko, Choy, magandang gabi. gabi ko siya liwat, lagam ako, choy, may gabi. Kikita ko yaga, loy-loy mo. Tapos nakita ko na lalaki siya. So, na-identify niya na lalaki. Nagmagandang gabi ako sa kanya. May gabi ko siya. Laking gulat daw ni Anthony nung nakita niya
ang tunay na anyo nito. Lisaw nga gapulay ang mata. Nang may bangkil, lisaw nga gapulay ang mata. May pangil, tsaka nasabi kong lalaki kasi nakahubad siya. Nakita ko yung kanya. Nakita niya sex organ siguro. Siyempre kita ko sa lalaki, galuloy mong gublas mong galuloy ya. Buti yun, di ko din kagiyo. Tapos parang hindi ako makagalaw. Kaya suwang ito yan. Agad daw niyang Ngayon, naabutan niya, hindi siya makagalaw, naabutan niya, ba't hindi siya sinakmal? 'Di ba? Aswang na pala yung dito naman nung as he go along do sa story niya, 'di ba? Napag-alaman niyang aswang, pero ba't hindi siya sinakmal? Mong galuloy ya. Buti yun, di ko din kagiyo. Ang nakita ko ya, suwang ito yan. agad daw niyang naisip ang kanyang pinsang buntis. Kaya dali-dali siyang kumuha ng patalim. Gipokap din naman, tingko kas, may suwang inyo balay. Kasi may aswang sa bahay. Nagtulong-tulong pa raw silang habulin ang di umano'y aswang. Pero nagpalipat-lipat daw ito sa mga bubungan. Di ba may logic sa bubungan nagpapalipat-lipat? Ibig sabihin, may bibiktimahin talaga. Di ba? Ito yung mga details na hinahanap kong istorya. Hindi yung palaging sa gubat. Kasi sila 88, sila Beams Ghost TV, sila Zards, at sila Reborn, palaging sa gubat yung aswang eh. Di ba? Palagi sa gubat. Alam niyo yung rasyonale, bakit laging sa gubat yung aswang? Kasi wala silang maaabala doon pag nag-vlog sila. Unlike pag sa bahayan, syempre, baka mag-cause pa ng gulo yun, di ba? Gulo yun, baka mabalita pa sila na, oy, mga vlogger, sinabi may aswang daw. Kailangan nila mag-explain sa public nun. Si Monina, hindi bale ng putol ang isang paa. Napatakbo raw para kunin ang kanyang mga anak nung nalaman niyang may aswang. Pero nung nasa pintuan na raw siya ng kanilang bahay, ang aswang nasa taas na raw ng kanilang bubungan. Yan ang ang mga accounts nila, nakaka-close encounter sila ng aswang pero hindi sila nabibiktima. Lalo na ito, may mali na agad dun sa may intindihan ko kung ang pinagkikwentuhan natin dito ay multo. Wala namang ibang gagawin ang multo kundi magpakita or manakot. Diba? Nakakapagpagalaw ng bagay ang multo pero hanggang doon na lang. Naiintindihan ko pero yung aswang kasi kumakain ng tao yan men eh. Ilan na sa kanila naka-encounter ng aswang na hindi naman sila inaano. So ibig sabihin, kung isa-size up natin, maaaring mas hysteria itong nangyayari. Tingnan natin yung analysis. Siguro naman may expert na nakakausapin diyan Lalo na yung may nakuhanan daw na videohan. Tulod ko sa pertahan, tulo ko to gulpi sa babaw, nadiparan ko gid sa babaw atop. Nga gasigang mata nga may mga dugo di. Wala na sa mo pa ko to nakambal. Pero gay lili, naku nga gaano, naku gakurog-kurog, naku nga hindi ko kambal. Nito lang daw Huwebes Santo, sa kanilang kalsada, meron daw nakita mga bakas ng dugo. Nag-video call kami, kaya lumabas ako dyan, umupo ako dun sa labas. Tapos kami mag-usap, nag-Facebook ako. Nagulat na lang ako nga bigla may tumulo dito sa kamay ko na dugo. Nagkakagulo na raw sina Nestle noon sa loob ng kanilang bahay. Nung bigla na lang, Nestle. namatay ang ilaw. Nagsigawan kami dito sa loob, nung namatay So aswang na yung ilaw eh. Tapos lumabas ako dyan. May mga tao, di na dumadaan. Kaya sabi na, anong nangyari? Sabi ko, may tumulo dito sa akin, dugo. Sabi nila, may maraming din dugo doon sa may sa may labasan. Nung silipin daw nila ang kanilang bubungan, laking gulat nila na punong-puno ito ng laway. Parang laway, parang bago lang talaga, basang-basa pa talaga. May mga bakas-bakas na laway. Confirmation bias to eh. Parang gusto nila idugtong may dugo, then may nakita. Hindi naman nila talaga na-identify na laway, pero pinagpalagay nilang laway. Paano mo nasabi laway? Kasi basa.
'Di ba? Tingnan natin. Sa tingin ko talaga aswang. Dito po ako tinuluan ng dugo. Nandito pa po yung mga bakas-bakas. Ang mga bakas ng dugo, muli raw Sprayan nyo para ma-identify na dugo yan. Alam nyo yung luminol? Sprayan ng luminol yan. Tapos, UV light. Pagka umilaw yon, dugo yon. nakita nito lang Lunes. Sa bahay Pwede pa naman yun, ni kung may Rosetta, bakas. sariwa pa nga raw ang dugo nung nakunan nila sa kanilang balkonahe. 10 PM. Tinagwa ko di sa balay, kay tawgon ko tani, kay gapakadto sila nga ma-interview. Pagwa ko sa Kung may dugo yan, feeling ko pwedeng yung sugatan na pusa. Na tingnan natin yun ang theory ko balay, nakita ko may Hindi ko pa napapanood to yung samon niya, salog kadamo lang. Kasi sa bubong karaniwan Kasi isipin mo may dugo yan. So ibig sabihin, nakapang-biktima na yan kung may dugo. Tama? At kung may nabiktima yan kasi may dugo, dapat may sinusugod na sa ospital or dapat may nireport na sa barangay na may kinain na ang aswang. Pero wala 'Di ba? Saan ang galing yung dugo na yan, men? Nagigets niyo yung punto ko, mga kababayan ko. Kapag may dugo, ibig sabihin meron may open wound na pinanggalingan yan. Maliban na lang kung halimbawa yung aswang likas talagang may umaawas na dugo kahit wala siyang kinain. 'Di ba? Pero kung gano'n yun, dapat may napabalita na nilapa ng aswang dyan or nasugatan man lang ng aswang. Kaya kibot ko kay wala man kami di sapat, wala man kami hindi guro tripping kay kung makasulod ang tao, masila sa paminsarong kung ang trippingan ko, di wala sing May sa loob ba ng bahay yun? ilog. Habang nagsushoot ang aming team, nakatanggap sila ng impormasyon na isang bata ang pinagpakitaan din daw ng aswang. Pero hindi kinain. Dito, tapos patula ko, nakita ko daw. Mas hysteria yan Yung ganyan. Mahirap ipaliwanag yung mass hysteria sa hindi nag-aral tungkol sa psychology. Pero mass hysteria yan. Same lang yan sa school yung maraming sinasaniban. Kasi kung papansin nyo, hindi naman sila nagsisinungaling. Yung mga nakakaranas ng mass hysteria, hindi naman sila nagsisinungaling. Parang may influence yan sa isip nila na parang feeling nila totoo na yung nangyayari, na kung ano yung makita nila, yun yung malay mo aswang na yun agad. Yun ang tinatawag na mass hysteria. Parang yung mga sinasapian sa school, may scientific studies yun Yung natin yung karaniwan na naapektuhan ng mass hysteria, mga babae. Bibihira yung lalaki. Tingnan natin ang meaning ng mass hysteria. Mass hysteria. Diba? Saan na ba yung What is the meaning of mass hysteria? Ang sabi dito, a constellation of symptoms suggestive of organic illness but without an identified cause in a group of people with shared beliefs about the cause of the symptoms. How does mass hysteria happen? The physical symptoms related to hysteria are caused by psychological issues and stress. 'Di ba? Ang nangyayari kasi diyan, syempre nung time na nag-shoot ang KMJS diyan. Syempre, naghahanap sila ng aswang. So yung fear lalo na dito sa bata, tumitindi na. So praning na lahat 'yan pag may nakita aswang na agad 'yun. 'Di ba? Parang yung mga sanib-sanib sa school na maraming nasasaniban. Since yung yung kaklase niya, nakita niyang sinaniban, magpa-panic attack na yung tama ba yung term ko kung panic attack 'yon na
na siya parang sasaniban na rin. Hindi sila nagsisinungaling. Ano yan? Natural reaction ng mentality kung ano man ng natural reaction sa psychological state nung hindi ko na ma-describe kung ano basta sa pag-iisip, 'di ba? Dapat kung gusto niyo masyadong maintindihan yung mahirap i-explain lalo na pag hindi ako teacher yung nagtuturo ng ganyan. Wala akong pero naiintindihan ko yung masisterya. Kasi tinuro sa amin yan 'Di ba? Masyadong komplikado lang kasi yung subject na yan. Pero kung magaling yung magpapaliwanag niyan, maiintindihan nyo. Meron mga video sa YouTube na nagdi-discuss niyan Panoorin niyo masisterya. Kakamang? Ano nakita mo? Wala daw utod, di ba niya o? Utod? Oo, tapos laba sa buhok, tapos dako. Ito naman, putol naman. Kasi yan ang typical na manananggal, di ba? Pero ang description ng iba, lalaki. Ito naman, mahaba ang buhok naman to. Di ba? Doon pa lang inconsistent na. Lalaki? Ito babae, kilaba buhok. Nasagyan ko sila. Oy, bao na kulbaan gid kami bala sir kay. Ayan, ito na. Kakalat na yan, Parang yun nangyari kay alam niyo yung kay Orson Welles ba? Yung sa War of the Worlds. Tama ba yung yung War of the Worlds na parang nagdrama sila sa radyo. Marami ding naniwala na inaatake tayo ng alien nun Sa US yun, nagdrama sila sa radyo. Hindi pa uso kasi noon masyado ang TV. Nakita sa nga mo ng sugid sang bata nga nakita niya. Orson Welles ba o H.G. Wells? Tingnan nga natin. Author ng War of the Worlds. Baka magkamali ako kasi author, War of the Worlds. Author. War of the Worlds. H.G. Wells, sorry. H.G. Hindi pala si Orson Welles. H.G. Wells pala. Ayan siya Nung binroadcast ang War of the Worlds sa radyo, marami ding naniwala. Marami din nag-claim na may nakita silang UFO na lumilipad. Ang mga tiga-barangay Agisan, meron daw pruweba na hindi lang nila gawa-gawa ang mga balitang may aswang sa kanilang komunidad. Dahil nito lang Biyernes Santo, nakuhanan pa raw nila ito ng video. Labo. Sa video, may puno sa isang bubungan kung saan makikitang may parang pakpak na bayolenteng pumapagaspas. Ito, let's say meron nga naman, kung makikita niyo yung video, mga kababayan ko, parang meron nga naman, ayusin ko lang baka matira tayo ng GMA na naman Ito na ba yung sagad na quality nito? Sagad nga natin yung quality. Gawin natin 1080. Masyado siyang malabo para ma-identify 'Di ba? Pero may something doon na gumagalaw. Now, ito kasi nagiging problem. Since yung mga utak ng tao ay kargado na may aswang sila na kumakalat diyan may aswang ng lumalaganap diyan sa kanila. Yun ang unang-unang pagbibintangan. Yes, hindi ko naman madedeny yung fact na meron talaga. Ayan meron naman talaga. Ang problem nga lang, parang hindi naman yata makatwiran na sabihin mong aswang agad yan. 'Di ba? Hindi siya, hindi naman fair na sabihing aswang agad. Kasi tandaan nyo, that time kumakalat na yung issue na aswang yan, na may aswang do sa lugar nila, 'di ba? Kaya lahat na lang tuloy ng
may ganyan dyan or kahit kung ano man yan, baka mamaya fruit bat lang yan na may pakpak, di ba? Or kung ano mang nilalang yan, automatic aswang na agad yan. Pero may missing factor pa rin para ma-confirm talaga natin na aswang. Wala pa kasing nagki-claim na nakain ng aswang na yan. Kahit man lang sana mga hayop, mga alagang hayop na nilapa, na wakwak ang dibdib or wala 'Di ba? Parang ang gawain lang ba ito yung tatanungin natin babalik ulit tayo doon sa usapin ng logic. Ano pa logic kung ba't nagiging aswang yan? Nagpapakita lang siya, yun lang. 'Di ba? Kung wala naman siyang bibiktimahin, at yung pinanggalingan ng dugo na yun, nasan? 'Di ba mga kababayan ko? Missing yung yung piece ng puzzle na yun para mabuo mo kasi yan yung pagiging aswang niya. Dapat may mag-come out na nabiktima niyan. Or may makapagkwento man lang or may makita man lang sana sila na mga namamatay na kababayan nila dahil sa aswang. Pero kung hanggang yung pakita lang, 'di ba? Unfair na sabihin mong aswang. Unfair sa aswang. Nagkagulo ang lahat, kanya-kanyang dala ng sibat. Sa kalubi, naglumpat. Amo to ginano sa mga tao nga sa bala, idakpon sa nakita man nila nga galumpat galupad sa babaw lubi. Amo to dangin lagas nila, way nila malabot tapos ang ato dito sa baba top na gano man sa baba top sa piyak nga bagong taho dao nang pagano nang paslaitan nila sa babaw. May nakita lang isa ka taho nga dako man siya. Pero ang pakpak gamo na sa zero. Asan ang video? Kasi hindi naman namin maiisturahan kung ano yan Biyernes Santo po, around 9 to 10. Nakita po sa santol, pag flashlight, yung parang malaking ibon. Pero hindi mo naman po talaga masasabing ibon yun kasi malaki. Paniniwala ni Shane, ang nakunan sa video, isa raw bagong yanggaw o bagong aswang. Haka-haka dito, yung aswang na yon ay bagong yanggaw po. Kasi parang nababalitaan na siguro hayop po, nakakain na siya, pero tao parang wala pa po. Asan na ebidensya na kumain ng hayop? May napicturan ba kayo na kinain na hayop? Or dapat, kasi araw-araw kumakain dapat yan Imposibleng wala kayo madodocument na hayop dyan na nakatay niya. Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yun yung missing piece. Para mabuo yung yung konsepto ng pagiging aswang neto. Yung may makain. Kasi kadalasan ganyan nakontento lang tayo, nabidyohan nga. Kahit nga minsan, let's say, sabihin na natin, let's say, nabidyohan mo na mukha talagang aswang. Diba? Kung makikita mo doon sa video, malaki ang pakpak niya, tapos mukha siyang tao. Pero ang tanong kasi dito, asan yung mga nabiktima niyan? Diba? Hindi kompleto yung yung pagiging aswang niya. May missing. Ang ibig sabihin ng bagong yanggaw po, yung parang bagong aswang. Tapos yung bagong aswang na yun na sabi nila na nandito, hindi po talaga namin kilala kung sino. May gumagala raw na aswang o yanggaw sa barangay Agisan, Himamaylan sa Negros Occidental. At ang tila target daw nito, mga buntis. Mahadlukan May nabiktima na bang buntis para nasabi nyo na ang target mga buntis? Wala pa naman Diba? Ang theory nga nung isa, mga hayop yung kinakain Wala pa naman na videohan na hayop na kinakain Or kahit picture man lang na wakwak yung tiyan ng hayop or wala nang laman na dugo ang hayop, diba? Kasi imposibleng walang mabiktima yan kung aswang yan. Diba? Kailangan yan mabuhay Hindi na ko magwa sa balay kung alas 6 siya kay amo na ko taga alas 6 sa City sa ga-atake mo. Sa tulong ng isang miyembro ng Siquijor Healers Association, nagsagawa sila ng ritual para malaman daw kung totoo ngang may aswang sa barangay Agisan. Ito tataya na naman ng credibility nila dahil sa aswang na yan. Tapos bigla madedebunk, damay yung credibility niya.
Debunk. Di ba? Mga elemento, yung sinasabing aswang, since hindi siya nagpakita, wala tayong ibang magagawa kundi i-pray natin. Posible ang nangyayari. Very good, di ba? Hindi niya ma-confirm. Very good. Napaka-safe itong ginawa ni Sir Ricardo Oyog. Dahil sa mga elementong gustong may pahiwatig. Samantala, dahil tuwing alas 7 raw ng gabi, sumusulpot ang bagong aswang o yanggaw. Yan! Nagkabit ang aming team ng CCTV. Pero dapat, pag ganyan, ilihim nila. Ilihim nila na siyempre, pag nagkabit sila, maaring may dumiskarte or diba? Lihim dapat na ginagawa yan. Kaya pa. Based sa CCTV na nilagay namin, wala namang nakita doon na aswang or anong image na parang kahinay-nala. Pero hindi lahat ng mga taga rito naniniwalang aswang ang nakikita sa kanilang bayan. Tagal-tagal ko lang dito ako lumaki, walang aswang. Ibon lang siguro na mayroon lang siguro ang angulo na parang aswang siya tignan. I like that. Ito siya, in-movement yung ulo niya. Malaki ang chance, 99.9% na totoo yung video. At yung outline na lumabas is more on parang hayop. Kung sinasabi natin na aswang siya, siguro yung pinakamalapit na imahe ng aswang is ibon. Mahirap sabihin kung ano yung nakita nila doon, pero based doon sa na-analyze namin, mukhang parang ibon or animal yung nakita nila. Ang maaaring pinanggagalingan daw ng kababalaghan ang punong ito. Ipinakita namin ang video kay Dr. Jose Ray Tamparong, Fruit City bat siguro. Veterinarian. Ayon sa kanya, ang posibleng nakuhanan ng video, hindi aswang, kundi isang uri ng paniki o fruit bat. Sabi ko na eh. Madalas daw talagang mapagkamala ng mga ito. Malaki kasi yung mga yan. Aswang. Local term namin dito is yung kabog or flying fox. Sa tingin ko, parang fruit bats siya. Yung malaki bats kasi yan. Parang hugis tao din lalo na kung gabi. Tapos yung flying fox natin dito, walang buntot, kaya parang kung tingnan mo talaga sa malayo, manananggal. Pwede yung dugo, baka mayroong aso na sa menstruation period, so nagbi-bleeding siya. Isa pa, kung mayroong nagpo-prolapse yung vaginal organ ng aso at saka nalacerate, pwede rin magkadugo. Sa kabila ng mga pwede yun, lalo yung galing sa bubong. Pusa na may kaya nga illogical yun eh. Supposed to be kung may dugo yun, ibig sabihin, nakakain na yun, may nabiktima. Wala naman na lumilitaw na nabiktima eh. Diba? Nabing ito ng veterinarian, nanindigan ang mga nakasaksi raw sa aswang. Ugapati, nagikuya kami aswang, nakita ko. Wala, paninindigan na nila yan. Hindi mo na maano yan eh. Kasi syempre sa kanila, totoong-totoo yun. Lalo na pagka nasa ilalim ka ng... Hindi naman nila inimbento yung tingin ko. Nagkataon lang kasi na nagkaroon siguro ng mass hysteria. Kaya ganon. Para sa mga taong nakakaranas ng mass hysteria, totoong-totoo sa kanila yon, hindi yun fake. Isa rin yun sa mga dapat intindihin din eh. Ibang-iba kasi yan sa nag-imbento, nag-costume ng aswang at ipipilit nilang aswang yun na kunan nila. Magkaiba yon sa taong nakakaranas ng mass hysteria, sa mga taong nakakaranas ng mass hysteria. Diba? So mga kababayan ko, yun lang naman ang gusto kong message sa video na to. Dapat pag magsusuri tayo ng video, 'di ba? Para malaki ang chance. Hindi ko sinabi na madidebunk nyo agad, pero malaki ang chance na mahuli nyo. Hahanapin nyo lagi yung logic ng video. Katulad niya, aswang ano reason kung ba't nandyan? Kasi mambibiktima. May nabiktima na ba? Kung wala pa, paano nangyari yun? Na may aswang na umaali-aligid, 'di ba? Puro pakita. Ano yun? Parang multo, pakita lang ng pakita. Sa pag-ghost hunt naman, paano natin i-apply yung logic? Diba? Diba? Madalas nating na-encounter,
Pag nagvi-video si Kuya Red, sa kanan pumunta yung aswang, uunahin ni Kuya Red sa kaliwa. Walang logic yun. Kasi kaya mo nga sinundan yung yung multo na pumunta siya, na nagtago sa kanan, kailangan alamin mo kung ano yung nasa kanan. Hindi ka magkakaliwa. Or, halimbawa, kakagawa lang ng bahay, di ba, hindi pa nga na-finishing, kita mo pa nga yung hollow blocks sasabihin mo na agad, haunted yung illogical yon kasi wala pa namang history yung bahay Maliban na lang kung yung lote, madidiscuss mo sa amin, na yung lote na pinagtayuan ng bahay ay marami nang pinatay nung time na yun doon. 'Di ba? Pero yung wala ka namang historyng tinatalakay, as in parang abandonadong bahay lang na hindi na tuloy gawin, gagawan mo na ng kwento, o kubo lang na sa gitna lang ng kawalan, hindi mo naman alam ang history noon, sabi mo may nagpaparamdam na agad, 'di ba? Medyo kaduda-duda 'yon. Unless na lang talaga kung may ma-videohan ka talaga na walang makakapalag ng kahit na sino. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, paulit-ulit kong sinasabi dito, bagamat ako ay believer, di ba? May nakakasagutan na ako dyan sa baba na hindi daw totoong may multo. Yung paniniwala kasi sa multo ay katulad ng paniniwala sa religion. 'Di ba? Kasi kung tutuusin, ang multo kasi biblical 'yan 'Di ba? Ito bibigyan ko kayo ng proof na biblical ang multo. Even yung si God the Father may tinatawag na Holy Ghost Kasi ang synonym ng ghost, spirit. 'Di ba? Ang mga may spirit ay yung mga katulad ng mga angels, ganyan. Kaya nga 'di ba, ang hindi lang biblical sa atin, yung typical na multo, hindi biblical 'yon kasi ayon sa Bible kasi tayong mga tao pag namatay na tayo, hindi na tayo babalik Hindi na tayo magpapakita uli Kasi yung mga nagpapakita sa iyo niyan, mga mga devil na. 'Di ba? Pero yung konsepto ng multo, panahon pa ng biblical times panahon ng biblical times, redundant. Nami-mention na yan. Actually nga sa Marcos 6:49, mga kababayan ko, Marcos 6:49. Kung mababasa nyo dito, 'di ba? Si Jesus Christ nga napagkamalang multo nung nung mga apostol niya. Ayan nakalagay, Marcos 6:49. Pagkakita nila sa kanya ay lumalakad siya sa ibabaw ng lawa, inakala nilang siya ay multo, kaya napasigaw sila. Ibig sabihin, yung concept ng multo, umiiral na nung panahon ni Jesus Christ yan. Hindi lang nila ma-identify kung yung multo na yan ay kung anong klaseng espiritu yan. 'Di ba? Pero sinasabi sa Bible, pag may multo ka nakita, automatic devil na yon. Hindi yun espiritu ng namatay na tao. Kaya nga pinagbabawal din sa Bible ang pag-communicate sa spirits Kasi alam na agad ng Bible mismo na evil spirits na yon. 'Di ba? Pero ginagawa pa rin natin kasi mga humans tayo. Kahit na ipagbawal sa atin, ginagawa natin. 'Di ba? Minsan sinabi na nga na bawal pumatay. May mga tao pa rin pumapatay, 'di ba? Kasi mga tao kasi tayo Kaya nga nag-utos ang Diyos ng mga bawal dahil alam ng Diyos na may gagawa nun. 'Di ba? Nasa sa atin 'yun kung susundin natin. Kaya yung sinasabi na pag nag-content ka daw, ay pag nag-ghost hunting ka daw, ay for the content lang, kagaguhan yun. 'Di ba? May mga nag-ghost hunting na hindi naman nila binibidyohan. O binibidyohan nila for documentary purposes, pero hindi nila ina-upload sa YouTube. 'Di ba? Kaya nga daw walang makita kasi daw hindi totoo. Paano yung mga naghahunt ng Yamashita's treasure? 'Di ba? Na-debunk na nga ang Yamashita's treasure 'yon. Naghahanap pa rin sila Naniniwala kasi sila na meron.
Di ba mga men? May nakita na bang Yamashita's treasure? Wala pa. Mayroong mga rumor before, yung may Golden Buddha at yung mga pero na-debunk lahat yun eh. Di ba? Still may nag-hunt pa rin yan. Alien nga eh. Di ba? Wala pa naman tayong formal na sa alien, may nag-hunt, pero gumagastos ang government ng US. For the content din yun? Hindi. 'Di ba? May nakita na bang alien ngayon? Wala pa, pero milyones ang ginagastos ng ng US para mag-explore sa sa kalawakan ng galaxy. 'Di ba? Kasi they do believe na may makikita sila. 'Di ba? Sa paniniwala nila 'yon. Ganito mga kababayan ko, no. Yung paniniwala mo na walang multo, I do respect that. Pero walang problema sa akin 'yon kung sasabihin mo para sa iyo walang multo. Pero yung pangungunahan mo kami na kaya kami nag-ghost hunting para lang may mai-content, wag naman ganun. Unfair yun sa amin. 'Di ba? Kasi kung para saan mo, para kumita kami, nakita mo ba yung sweldo ng channel ko? Papakita ko nga sa'yo. Kulang na kulang pa yan sa Kasi parang ang nangyayari, kaya ginagawa yung ghost hunting. Meron namang katulad namin na hindi para yung mga nanluloko, yung mga nagko-costume ng multo, yun ang konyatan nyo. Kasi ang hangarin talaga nun, magka-content lang talaga para pagkakitaan. Pero ito, men, 'di ba? Kung makikita mo dito, yung kinikita ko sa YouTube, tingnan niyo kung magkano ha. Sana ba? Ba't di nakikita dito yung $172. Estimated pa yan ha. Magkano na ba yan ngayon? Tingnan ko nga. Magkano na yung yung exact do sa mismong AdSense para makita nyo. 172 nga, tama. $172. Magkano yan? Magkano lang yan? Nakikita nyo ba, mga kababayan ko? Ayan ito to, $172. Lalakihan ko Magkano yung $172 na yan? Bumaba pa nga ang views ko eh. 'Di ba? Sa totoo lang, yung pamemeke ko na yon para talagang manood kayo ng manood sa akin, hindi ko na aaminin yun. Yung pamemeke na ginawa namin sa ospital. Pero ang advocacy kasi ng channel na to, turuan kayo na itaas ang standard nyo eh. Pero it doesn't mean na hindi ako naniniwala sa multo. 'Di ba? Kung hindi ko inamin 'yun, baka dumami ang subscribers ko eh. Alam mo ba na na kami sa KMJS noon? Tanong nyo kay Sir Shaman. Yung na-capture namin sa sa abandoned hospital. Pwede na kami i-KMJS noon. Tinatanong na si Sir Shaman ng details. Nung video. Yung na-capture namin, pero no, hindi. 'Di ba? Yun ay for educational purpose. 'Di ba? Huwag niyo sa aming ibibintang na yung ginagawa namin for the content. Well, basically, kung titingnan ko yung kung titingnan ko yung merito nung sinabi niya na for the content. Technically, pag pag nag-upload ka ng kahit anong video, for the content naman talaga lahat sa YouTube. Kahit binidyohan mo lang yung manok mo na tumatakbo, for the content pa rin yun. Pero yung sasabihin mo na kaya lang kami nag-ghost hunting, para may ma-content lang. Unfair. 'Di ba? Unfair naman yun. Huwag mo kaming pangunahan dun sa
sa purpose ng ginagawa namin. Kasi may mga kasama ako na nag-ghost hunting na hindi man nag-upload na YouTube, sa YouTube channel. 'Di ba? Nandoon lang sila para mag-obserba kasama namin nag-ghost hunt. 'Di ba? Yung basta may mga kasama ko doon, hindi ko na di-disclose kung sino, mga kasama nila Sir Ed na hindi naman nag-upload ng channel ng video sa YouTube yun eh. Yung mga kasama doon. Nandun lang para maka-experience at malaman ko ano yung katotohanan. Kasi ang ginagawa namin, fact-finding eh. Di ba? Kung meron man kitain dito, katulad ng $172 na yan, limpak na 100. Magkano ba yung $172? 172 USD. Hindi nga kami nag-a-ask ng sponsorship men eh, katulad ng iba eh. Auto PHP. 9,665. Saan mapupunta yan, men? Kuryente ko, 5,000 na. Tapos tubig ko pa dito sa bahay. Gasolina pa ng kaya, huwag niyo sasabihin na dahil kung for the content yan, kayang-kaya kong gumawa ng magandang peking video. Yun, sabihan mo na akong for the content pag pineke ko na. 'Di ba? Katulad nung ginawa ko sa hospital, pwede ko i-capitalize yun. Just imagine, baka mamaya last Sunday ako na yung nasa KMJS nun eh. Kung hindi ko siya aaminin eh. Pero mas tumimbang sa amin na ipamuka sa inyo na yun ay fake na ginawa namin. Kasi dyan sa paggawa namin na yan, marami akong nahuli. Uulitin ko, marami akong nahuli na hindi totoo. Naniwala kayo sa akin. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.